Yun na magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So gaya po ng dati, no comment pa rin po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga isyung kanyang kinakaharap ngayon. So gaya pa rin po ng mga dati niyang diskarte, less talk, less mistake. So yan po yung parang pinaka-battle cry po ng ating Pangulo para nga naman hindi siya mapunaan sa kanyang mga isasagot. Pero siyempre sa mga ganyang bagay, iba pa rin po kasi kung sinasagot po ng ating Pangulo yung mga issue na ibinabato laban sa kanya. Para kahit papaano mai-justify man lang niya at mabigyan ng linaw yung mga nangyayari po sa ating bansa. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede po munang pakipindot yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po muna natin itong balitan to para magkaroon po tayo ng ideya kung ano po yung mga nangyayari. Ba't laging no comment po ang ating Pangulo? Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang ama na minsang binantaang huhukayin at itatapon ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot ni PBBM, no comment. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Magkasamang nagpunta sa libingan ng mga bayani sina Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Dinalaw nila ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasabay niyan, hindi maiwasang maalala ang bantang ito kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Tinanong namin tungkol dyan si PBBM. Sagot niya, No, I'd rather not, thank you. I don't think so. What do you think, sir, the statement is uncalled for? Huh? Is it uncalled for? Is it disrespectful, sir? eto naman ang sagot niya tungkol sa kasalukuyang estado ng relasyon nila ni VP Sara. Let's talk about it some other time. Isang misa ang idinao sa puntod ni Marcos Sr. na dinaluhan ng mga loyalista. Isa lamang si Marcos Sr. sa 5 dating Pangulo ng Pilipinas na nakalibing sa libingan ng mga bayani. Simula kahapon, higit 20,000 na ang bumisita rito o halos doble nung nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. So dito sa balitan to, kung mapapansin nyo, gaya ng mga dating niyang mga diskarte, less talk, less mistake, at ginagamit niya yung pagiging yung diskarte ng underdog na di baling magmukha siyang kaawa-awa, at least nakukuha niya yung simpatya ng taong bayan. So yan po yung ginamit niya until now. So hindi kumbaga dito hindi niya kaya makipagkomprontahan, especially sa mga Duterte. Siguro dahil alam niya na may alas na hawak itong mga Duterte at saka kilala niya kung paano bumanat yung mga Duterte pagdating sa politika. So dito parang umiiwas siya. Yun nga lang ang rito kay BBM, pailalim tumirada na gumagamit siya ng ibang tao para siya gumante. Siguro ganun yung ginagamit niya at ang dumidepensa sa kanya yung mga nakapaligid sa kanya, yung kanyang pinsan. Ang ginagamit nila ngayon yung ginagawang mga hearing ng Quadcom, ng House of Representatives, doon nila ibinibigay yung puwersa para labanan o sagutin yung mga Duterte. Pero yung actual na confrontation, hindi kumbaga yan yung isa sa mga discarding ginagamit ni Bongbong Marcos para hindi siya mapulaan sa mga bibitawan niyang salita. Siguro, alam niyo yun, kasi may mga tao talagang either talagang hindi sanay lang makipagkomprontahan or talagang umiiwas dahil baka may masabing pwedeng magamit laban sa kanya. So sa parte na yun, pwedeng nandun si Bongbong Marcos na baka hindi niya kaya lang talaga na makipagkomprontahan. Dahil nga, siguro, upon advice din siguro ng asawa niya or mga nakapaligid sa kanya, at alam niya na may iba namang dumidepensa at lumalaban para sa kanya. So yung pinsan niya, yan yung parang pinaka knight and shining armor niya.
So, hindi man siya nagsasalita with regards sa mga issue na yan, pero andyan yung pinsan niya na tumitirada. So, kung mapapansin nyo, yung pinsan niya hindi rin nagsasalita, pero yung mga bata niya, yun talaga yung, ano, yung umaatake. Parang chess, di ba? Yung mga pawn lang muna, yung pinalalakad niya bago yung mga opisyales, parang ganun. So, attack lang sila ng attack na hindi naman nakikita ng mga kalaban nila. For example, yung mga Duterte, hindi nila masyado napapansin na yung pinaka king and queen, steady lang doon sa isang sa Gedli. So, ang umaatake lang yung mga pawn, which is yung mga mambabata sa House of Representative. Ngayon, yung ibang opisyal, naka-ready lang para umatake din. Pero yung talagang pinakapuno, naka-steady lang sa Gedli. So, ganyan yung nangyayaring diskarte o yung ginagamit na diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro nga upon advice ng kanyang pinsan, ng kanyang mga nakapaligid sa kanya sa Malacanang, para at least 'di ba yung simpatya ng tao. Parang okay lang na magmukha kang kawawa, at least yung simpatya ng taong bayan nasa iyo. Kaysa naman yung kasi siguro alam nila na mahina itong si Bongbong Marcos at baka magamit nga sa kanya yung mga sasabihin niya, yung mga ilalabas niya mga statement. Kaya kung mapapansin niyo, talagang ingat ilag na ilag siyang magpa-interview. So, kahit sa mga ambush interview, no comment lang ang sinasagot niya kasi nga hindi siya ready. Unlike kung press conference, at least merong mga sanay siya sa mga advanced na question. So, kumbaga parang bago mag-start yung press conference, alam niya na yung mga itatanong na pag-aaralan na yung mga isasagot. Hindi niya kayang sumagot sa mga ambush interview, kaya kung mapapansin niyo, puro no comment, hindi siya umiimik. So, talagang yun siguro yung pinaka-advice sa kanya kaya hindi masyadong nagsasagot si Pangulong Bongbong Marcos. So, kumbaga asahan na natin yan hanggang matapos yung kanyang termino na hindi yan sasagot ng diretsahan. Kagaya ng mga nangyaring debate, 'di ba, sa nung presidential election. Ni isang presidential election debate ay meron naman siya inatinan na isa doon sa SMNI, pero ang mga katapat niya ron, yung mga sabihin nating mga malabong manalo, 'di ba? Real talk naman tayo nung nakaraang presidential election debate na sinalihan ni Bongbong Marcos, yun yung mga talagang walang tsansang manalo. Pero yung mga sabihin nating mabibigat na makakalaban niya sa pagkakapresidente, hindi niya nilabanan. At hindi siya pumayag na kumbaga sa ibang forum siya a-attend ng debate. So sa SMNI lang na dun siya umattend kasi doon napapayag niya na magbigay ng advance question yung mga magtatanong. Kaya napaghandaan niya yung mga isasagot niya. Kasi kung sa ibang forum hindi pumayag na magkaroon ng advance question, so hindi siya lumaban doon. Kaya ito yung kumbaga yan yung talagang pinaka-effective na diskarte na ginawa niya na until now, kina-capitalize pa rin niya yung ganung diskarte. So, gaya na sinabi ko, malamang hanggang 2028, yan yung magiging diskarte po ng ating Pangulo. No comment lang po. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.